Wala pa ulit tayo ng Saturday at examination na sa November 6 onwards. Maybe I will just use the remaining time sa laboratory natin para makapag-discuss ng lecture. As much as possible, iniwasan natin recorded kasi baka hindi naman kayo nakikinig. Kaya dapat face-to-face. Gusto nyo yun? Gusto nyo yun? Okay, so first for suppository. Lahat naman nakakita na ng suppository. Sino pong nakakita na? Section, sino nakagamit na? O bakit tumatawa? Walang masama. Pino-formulate yan ng pharmacist. Actually, kayo pala yung section na hindi na po yung suppository, no? Kanina, nag-makeup class ako sa section 5 eh. Sabi ko nga sila ang record breaking. Kasi after nila gumawa, wala na nakagawa. So, unfortunate, pero madali lang talaga gumawa ng suppository. Ito nga yung isa sa pinakagusto kong experiment kasi ang bilis niya lang. Okay? So, pag suppository po, question, ano pong klaseng dosage form ito? Solid, liquid, gas? Semi-solid ba? Depende po sa reference. So, yes, tama po yun. Kaya nga nasa semi-solid siya sa laboratory. Pero, marami pong nagsasabi na solid dosage form siya. Kasi, solid dosage form, kasi po nilagyan na solidifying agent. In our experiment, sa experiment natin sa glycerin suppository, ano yung solidifying agent natin? Stearic acid. Saka yung monosodium carbonate. Monohydrate sodium carbonate. So, technically, ang ating solidifying agent ay sodium stearate. It is a combination of sodium carbonate or monohydrate sodium carbonate and stearic acid. So, pinag-combine po yan, mako-form ng sodium stearate. Yun po yung solidifying agent. Sa Tagalog, pampatigas. And also, an important din po na characteristic ni suppository is that it is dissolved in body temperature or in body fluid. So, ang body temperature, sa body temperature po, technically, common ito para sa mga urethral and rectal suppository. Yung body fluid naman po, pang vaginal suppository. Okay? So, next naman po, by definition, meron kang makikita na this is inserted at body orifice. Pag sinabi pong orifice, mga butas ng katawan. So, we have actually 5 types of suppository, pero 3 yung pinaka-ginagamit. Yung 2, rarely used. Technically, wala nang gumagamit noon. So, to name those, we have vaginal suppository, we have urethral suppository, we have rectal, ano pa? Nasal, and sa tenga. Again po, dito po, rarely used. And technically, ito lang po yung pinaka-laging ginagamit. So, pagka po vaginal, ang target nito, body fluid. Pagka urethral, mga UTI, mga about urinary tract infection, yung mga common na urethral suppository. Also, ginagamit din siya for erectile dysfunction. So, may mga, ano tawag? Dysfunction, erectile dysfunction ka. Rectal, commonly laxative, or pag meron tayong kailangan colonic correction. So, rectal po yun. Also, para saan po ba siya? Ang greatest
that ginagamit siya ng mga patient na may gastric irritation. Also, ginagamit din siya ng mga patient na nagbabamit. Di ba syempre pagka nagsusuka na nga, hindi na natin prepared ang oral preparation. Pwede tayong magparenteral o kaya suppository. Ano naman yung disadvantage niya? So, syempre, katulad ng ibang preparation, meron siyang disadvantages. A question, ang suppository ba kailangan palagyan ng colorant? Hindi naman necessary. Kailangan ba i-mask yung bitter taste niya? Hindi na din kasi hindi naman siya oral. So yung mga ganun mga common sense na or mababasa niyo, hindi ko na sinasabi din talaga yun sa discussion kasi mababasa niyo po yan sa book. Yung book po ninyo, kailangan po basahin niyo po yun para mas maintindihan niyo po yung pharmaceutics. Pharmaceutics po kasi ito yung mga preparation ng drug. Nakakategorize po yun as pharmaceutics, mga dispensing, manufacturing, drug delivery systems, dosage form, under po yan ng pharmaceutics. So, para kung gusto nyo after nyo maging RPH, kung ano i-pursue nyo na career, marami po kasi may community hospital, pwede kayo mag-pharmaceutics, yung mga research and development ng mga company, ng Unilab, ng Pfizer, yung mga nagde-develop ng mga dosage form nila. Or pwede din kayo maging regulatory. So, alamin ninyo kung ano yung mas magugustuhan nyo. More than sa salary na makukuha ninyo, syempre dapat masaya kayo sa ginagawa ninyo. Yeah. Next, another disadvantage of suppository is that it avoids the first pass effect. Ano ba first pass effect? Para saan yung first pass effect? Sa mga anong route? Mga common siya sa oral. So sa rectal, wala po siyang first pass effect. Bakit naging wala siyang first pass effect? Kasi yung effect niya can either be localized o kaya systemic. Ano ba pag sinabing localized action? May targeted target site. Ibig sabihin po direct. Example nito, mga creams, ointment, kung saan may problem, directly ma-apply mo. On the other hand, pag sinabi mong systemic, anong target nito? Distant, so hindi siya direct. Example nito, mga oral suppository, mga oral preparation, like mga antipyretic, oral suppository. Mga preparation na antipyretic, anti-inflammatory, mga may systemic action. Kaya technically, makakakita kayo ng mga suppository na merong red label, meron ding white kasi nag-a-act siya both. Hindi lang siya local, systemic din. But actually, if you will ask me, diba, syempre, depende yun sa judgment ng pharmacist. Kung ano yung kulay na gagamitin for label. Kung ako tatanungin, red siya. Kasi kung yung glycerin suppository, kasi kung rectal siya, technically yung pag magdidikit siya sa skin pa rin, sa rectum. So, pwede siyang red. Hindi naman siya systemic eh. So, pero sa iba, may nakikita pa rin kayong white kasi nga, both nag-a-act siya, systemic and local. Yan. Next is the 3 types of bases. So, ano nga po pala yung mga bases na meron po sa suppository? Sige, sulat natin. Ano po yung una? Fatty or anong other name ng fatty? Olaginous base. Ano pa yung pangalawa? Water, miscible, and water
soluble bases. Ang water-miscible, water-soluble, common ito sa mga vaginal suppository. And then last is the miscellaneous. Yung miscellaneous suppository base ay combination of both water and oil. Technically, si fatty or oleaginous base, oil-based siya. Water-miscible and water-soluble, water-based siya. Importante si bases na dinidiscuss sa pharmaceutics or in formulation dahil it can make or break your preparation. Siya yung crucial sa gagawin mong preparation. And technically, kung meron ka, for example, kung gagawa ka ng base, gagawa ka ng suppository, technically combination siya ng base, suppository base, and API. Parang gumagawa ka ng ointment. Now, sa preparation natin, sa experiment, tingin nyo anong base ba yung ginamit natin? Anong suppository base? Ano po yung ginamit na, katapos lang nag-exam natin. So, sige, enumerate natin ano ba yung mga uses, ano ba yung mga raw mats na ginamit natin noon. Glycerin, ano pa? Ano pa? Pag na-enumerate nyo na, therefore, ano po yung ginamit yung base doon? Bakit po? Anong base yun? Technically, wala po tayong base na ginamit. Kasi meron tayong solidifying agent. Pag magpre-prepare ka po ng suppository, technically, mas ideal na meron kang suppository base. Kasi it really affects yung physiologic effect ng suppository kung gagamit tayo ng suppository bases. However, kung maglalagay ka ng solidifying agent, pwede naman kasi magsosolidify siya. It is categorized as solid dosage form kasi nga may solidifying agent ka. However, ang meant niya magiging semi-solid or madidissolve siya pag na-expose na siya sa body temperature or body fluid. Kaya nga nakakategorize siya sa iba na solid, sa iba semi-solid. Pero initially, solid po talaga siya. And pag gagawa ka ng suppository at may solidifying agent ka na, kahit hindi ka na gumamit ng suppository base. Pero mas ideal pa rin na gumamit ng suppository base. Kasi pag solidifying agent yung ginamit mo, yung brittleness niya, 30% pa din. So, mas ideal pa rin to use a suppository base. Kung mag-i-start ka sa scratch, halimbawa, magpo-formulate ka, gagawa ka ng ano bang common sa market na lagi binibili? Halimbawa, antibiotic na suppository, gagawa ka. Tapos from the scratch, gagawa ka ng formulation, pwede mong gamitin both. Basta i-ensure mo lang na nagpa-follow ka sa quality assurance ng paggawa ng suppository. So technically, gusto ko lang pong sabihin na pagka may solidifying agent ka na sa suppository, kahit hindi ka na mag-base. Pero sa formulation, mas prepared pa rin ang napaggamit ng suppository base kasi nakadepende yung physiologic effect niya sa suppository base na gagamitin ninyo. Lalabas din sa exam yung physiologic effect, ano nakaka-apekto? Ang sagot, suppository base. Now, let's go to the MOP of the suppository. Now, for suppository, first we have fusion method. Sa fusion method class, you can read your book para sa mga reference niya. Basta ang makikita nyo lang siya may heating, may water bath, may boiling, may melting point. So, technically, may heat for fusion method. Kailangan mong iinitin muna yung base, tsaka mo lalagay yung API. Next naman is the water soluble. Water soluble to. Method, ano pa bang method? Compression method. So, mayroon pala akong picture dito. So, pag fusion method, ang ginagamit mong molder, yung katulad ng ginawa natin. Kasi nga, yung sa glycerin suppository, ang MOP doon ay fusion. Gumamit ka ng specific na molder, katulad nito. Yan.
Ito po yung para sa fusion method. Next, for compression method, ito po yung ginagamit natin pagka meron tayong heat-sensitive na ingredients. Pag meron tayong heat-sensitive na raw materials, magko-compression method ka. And technically, ginagamit po ito sa mga malalaking large-scale production. Dito meron kang compression molder, wherein kino-compress po. Ito, parang pinapatch. So, ito po yung compression method. Wala po tayo niyan sa laboratory kasi itong compression method not for extemporaneous. Ano pa yung pwede nating method na gamitin pag heat-sensitive po yung ating raw materials? Ano po? Hand rolling, hand molding, hand shaping method. This is the oldest and ancient. Lalabas mo sa exam nyo, sa midterm exam. Hand rolling, hand shaping. This is the oldest method. Actually, tanong to sa quiz question to. The oldest and most ancient method in preparing a suppository. Pwede tayo gumawa nito kasi para ka lang gumagawa ng pastillas. Kasi technically may API ka, may base ka, imo-mold mo lang. Example, gagawa ako ng bullet shape. Ano ba yung bullet shape na suppository? Rectal suppository, bullet shape ko. Tapos by using my technically hand lang talaga. Tapos bullet shape, o kaya pencil shape, urethral. So, that's hand rolling and hand molding, hand shaping, suppository. So, tatlo po yung method na to. Both ito po compression and hand rolling, pwede po siyang gamitin. Mas prepared method siya pagka heat sensitive yung raw materials. Pero pag hindi naman, mag-fusion ka na lang kasi mas madali. Okay, ano pa ba yan? Wala naman. May question pa po? Yes po, pwede kang gumamit ng cold doon. Dito sa part na to. Yes, gagamit ka dito ng cold. Dapat malamig yung environment sa paggawa niya. And kino-compress lang din. Parang may molder lang din. Pero more likely ginagamit na siya sa large scale production. Wala dito sa lab. Wala tayong specific na compression na to. Kasi pag electric na. Pero magkaiba po yung cold compression sa compression ng tangke? Hindi, meron na din po cold compression na din siya. Now, let's go to the 3 types of suppository. Now, importante po yung mga weight niya na i-note nyo po kasi lalabas din po yan sa exam. By the way, yung midterm exam nyo po is departmentalized. So, contribution of all OLFU campuses. Ang ginawa ko is ointment. So, ang suppository parang ang UC. Yan. So, nakita ko merong mga weight din. So, you have to take note yung mga weight nila and then yung length nila. So, technically, kung titignan nyo po, vaginal suppository, inano ko na lang po siya, tinable ko na lang siya, pero mahanap nyo rin po yan sa book ninyo. Kaya lang, siguro ang talino talaga ni Ansel, iba-ibang kalat kasi yung information din. So, vaginal is also known as pessaries. Para mas ma-remember po ninyo, pessaries, yung bed na meron yung mga kababaihan. So, pessaries. By the way pala, class, one of the greatest disadvantage of using the suppository is its administration and patient compliance. Dahil mahirap nga siya technically gamitin, i-insert, yan po yung greatest disadvantage. Diba, syempre, pagka gagamit ka na example,
example, vaginal, urethral, or rectal suppository, lalo na kung first time mo lang at hindi mo alam kung saan mo siya i-insert. So, yun po yung disadvantage. Kaya yung iba, mas prepared na lang na ibang route. Example, kailangan mo ng laxative. So, ano ba mas gusto mo kung hindi ka naman nagsusukay, oral mo na lang or isusuppository mo pa. So, mas prepared na oral na lang. Yan. So, for urethral, it is also known as boogies. Diba nga, sabi ko, binigyan ko to ng yung parang pencil na, kasi pang urethral, common po ito ginagamit sa mga lalaki, sa UTI. So, mas mahaba yung ureter nila. So, may hawak akong lapis nun, ginanong ko kunyari bugis. Nagbubugis yung urethra. Pagka parang piniwip. Napaka ano po talaga, pero kailangan po talaga ikapit na tayo sa patalim para makapag-memorize lang eh. Ang dati, ginagawa ko nung nag-aaral ako, diba kasi, syempre sa una, mahirap talaga yung mag-memorize. Ang ginagawa ko nun, nire-record ko yung sarili ko, yung boses ko, wala pa kaming video nun eh. So, nire-record ko siya, tapos, example, kung meron akong kantang ina-LSS ako, yung mga i-memorize ko, i-base ko siya, ilalapat ko yung parang, ano niya, rhythm doon sa i-memorize ko. O kaya, yung scientific name, lalo na nung pharmacognosy, ang daming i-memorize na scientific name. Nire-record ko yung boses ko, tapos paulit-ulitin ko 5 beses. Example, scientific name na calamansi. Ulit-ulitin ko, citrus mitis, calamansi. Citrus mitis, calamansi. Tapos yun po yung isa sound trip ko. Diba? sobrang ano na talaga, career ang pag-aaral. Kaya akala nga nung magulang ko nung baka baliw na ako kasi lagi ako mag-isa noon sa kwarto. Parang asaya-saya nila sa baba, gano'n. Kahit Pasko na nung nag-aaral ako. Grabe, napaka-OC. Kahit nasa jeep, di ba pag nasa jeep, pwede ka namang mag-headset? Ayun, tapos pinapakinggan ko yung nirecord kong kanta. Pero hindi ko kayo sinasabi nun sa mga classmate ko kung bakit ako naka-headset. Kasi baka sabihin nila GC. You know, yung tipong pag tinanong ka, nag-review ka ba? Hindi. Pero review ka talaga. Mga ganun mga classmates, nag-review ka ba? Hindi. Sakto lang. Pero yung hanggang sa pagtulog class, literal na papanaginipan ko yung mga ano. Natay na ba yun? Yung nananaginip pa yun nung nag-aaral ka pathology. Grabe hanggang sa panaginip. Kasi sinasound trip ko din. Para mas lagi kong, yun na lang lagi naririnig ko. Kahit naghihintay ako ng jeep, nag-memorize, gano'n. Mahirap kasi magbasa sa jeep eh, gumagalaw. So, sound trip na lang. So, depende sa trip nyo kung paano, basta makapag-aral at ma-memorize talaga. Lalo na pag-ecology, marami na mga memorization ulit ng mga generic name, brand name. So, kung saan kayo masaya. May time nga, di ba nung nakaraan nagkasakit ako? So, technically, nung Sabado kasi may exam ako, home break ko. Alam mo, parang gusto ko na talaga, sabi ko, drop ko na lang to. Ano pa rin naman ang tao? Parang pharmacist pa rin naman, kahit di ko na matapos ang pag-aaral ko. Ay, kung mag-housewife na lang ako, maglalaba. Magiging, ano ba yung pag-housewife ka na, ano? Trophy wife. Trophy wife? Christine Reyes. Sabi ko, ayoko mag-aasawa na lang ako, mga ganon. So, pero sabi, inadapt ko na talaga to. Di may time ba na nagbe-breakdown kayo? Walang time? Walang breakdown? Parang gusto ko na mag-calling, ayoko ng mga ganon. Walang oras para mag-breakdown. Walang oras? Grabe. May time na. Pero alam niya, nagbasa ako na ng Bible, parang ang sabi doon, yung sa una palang, God is gracious, He is a promise keeper. Tapos sa pinakababa nun, don't quit, never give up. Parang sabi ko, mag-quit na ako eh. Tapos ito pa, sige na nga, aral na ulit. Bilis pag pharmacist, mabilis talaga magpalit kasi wala kang time. Pero pwede naman din kayong i-embrace yung emotion, kung ano nararamdaman nyo. Next, for weight. So, technically, pinakamagaan po si rectal. Kasi nga, ang target nito sa rectal, at saan ang target? Rectum. So,
Yung length naman po, ito lalabas mo sa exam. Pero false to, hindi nyo siya pipiliin. Parang ano kasi siya, more style. Parang ang tanong ata doon about rectal, tapos ito yung lumabas. So, yung male po, yung female size po ng or length ng urethral suppository is half lang sa male. Kasi mas mahaba yung ureter ng lalaki. Common siya mga pang-UTI. When it comes to shape, honestly, walang lumabas na shape doon. Pero importante din sana to. Tandaan niyo po, pagka mga shape po ng vaginal suppository, globular, pabilog. Kasi di ba yung muscle naman ng vagina ng babae ay na-stretch. So, mga globular, oviform o kaya conical. Next is ureter. Yung sa ureter, urethra naman po, ang target niya ay ureter, kaya mas mahahaba. Pencil or slender shape. Sa rectal naman po, ang tandaan nyo po, meron siyang sa end, meron po siyang taper. Technically, kung i-insert po yan sa rectum, ang nasa unahan po itong tapered sa end. Sa base naman po, ito po yung common, glycerinated para sa vaginal suppository, urethral, PEG, and cocoa butter. Okay, anong other name sa pesaris? Sa bugis. Ano po yung may ilan po yung length ng urethral female? Okay, next, let's go to the suppository base. Sa suppository base po, there are 3 types. Fatty, which is all oil-based, water-soluble or water-miscible base, and then miscellaneous base. Now, let's discuss first the fatty or oleaginous base. So, sa fatty or oleaginous base, ang first example po nito ay cocoa butter. Ano pong source ng cocoa butter? Di ba tapos na kayo mag-botany? Mayo, broma, cacao. Now, this is the most ideal suppository base. Siya po yung ideal. Pag sinabing ideal, non-toxic, mas prepared, non-irritable. So, mas nakaka-adjust siya. Technically, at room temperature, solid siya. Pero pag na-expose na siya sa body fluid or temperature, nagme-melt siya. Baka may makalimutan na. Ayan, so at body temperature, nagme-melt siya at 30 degrees Celsius. Lalabas din to sa midterm exam nyo, 30 degree, ang nakalagay doon 35. So, false yun. False yun. Hindi ako yung gumawa ng exam eh. So, ideal nga siya, di ba, non-toxic, pero ang disadvantage niya is that nagpo-form siya ng polymorphism. Polymorphism. Ano ibig sabihin ng polymorphism? Nag-iiba-iba yung structure niya. Kasi technically, mabilis nga siya mag-melt. Mabilis din siyang tumigas. So, yan. As a remedy for that, remedy for cocoa butter, dahil nga may disadvantage siya ng polymorphism, pwede ka mag-add ng cetyl ester wax, about 20%, and beeswax, mga pampatigas po ito. Stiffening agent, baka iba nasa isip nyo. Alam niyo na mga kabataan kayo. Stiffening agent, chloral hydrate. CEW is cetyl ester wax. Cetyl ester wax, mga stiffening agent. Also, another characteristic po ni cocoa butter, pag nilagyan siya ng, pag yung raw materials na gagawin nyo, merong chloral hydrate or merong phenol, nakakababa siya ng melting point ng cocoa butter. So technically, kung ulitin po natin, disadvantage niya polymorphism. Anong ibig sabihin ng polymorphism? Nagbabago-bago siya ng form kasi nga mabilis siyang mag-melt, mabilis din siya tumigas.
Also, pagka ang raw materials mo may chloral hydrate or phenol, pwedeng mag-shift yung melting point niya. Again, the melting point of cocoa butter or Theobroma cacao is 30 degrees Celsius. Next, another example under na fatty or oleaginous base is sweet Epsol. So, si sweet Epsol naman, ang tandaan niyo po sa kanya, this is a natural saturated fatty acid. Ano po yung natural saturated fatty acid? Yung mga may ingredient po, kung naalala nyo baka yung pang high school ninyo, si Calamy, Pastar, pero ang kukunin lang natin dito si C12, alamiristic, C14, palmitic ilan po? 16, stearic ilan po? 18. So technically, sa Calamy Pastar po, si Lamy Pas, lauric, meristic, palmitic, stearic acid, na saturated fatty acid are the component of your wheat Epsol. Mga, again po, natural saturated fatty acid. On the other hand, we have synthetic triglycerides. This is composed of hydrogenated fatty acid. Hydrogenated fatty acid, example po nito are fatty base. Fatty base po na may ganito po, I mean ganyan. Yung R, ibig sabihin brand na siya. Prepared na siya. Preparation na siya. Meron siyang yung mga consist po ng synthetic triglyceride. Meron palm kernel oil, coconut oil, lahat po ng mga synthetic triglycerides. Under po yan na synthetic triglycerides. Palm kernel oil, coconut oil, mga hydrogenated fatty acid. Another example is Wecobi. Lalabas din po ito sa exam. Wecobi, ang source niya ay anong klaseng synthetic triglycerides? Kobi, coconut oil. Other na Hydrag, Hydrocot. Yan, wala na to sa exam. Mema lang, share lang. Yan, so ito po yung fatty or oleaginous base. So tatlo po yung example niyan, cocoa, wheat Epsol, synthetic. Si coco, si tep, OTEP, triglycerides. Inisip ko dyan si coco at si OTEP ay nag-tricycle. Kasi under po siya ni fatty at oleaginous base. Pasensya. Malay nyo, nasa enumeration yan, diba? Tapos maalala nyo na tatlo ay under ng fatty or oleaginous base. So, technically class, yung fatty and oleaginous base, common na ginagamit siya sa rectal or urethral suppository. For vaginal suppository, again po yung vaginal suppository, common po na suppository base ay water-soluble or water-miscible. Ang target niya again is dapat nag-dissolve siya sa body fluid. So first example is glycerinated gelatin. Glycerinated gelatin is composed of glycerin, gelatin, and API. Active pharmaceutical ingredient. So, technically, a glycerinated gelatin is composed of 70% glycerin, 20% gelatin, and 10% API. Lalabas din to sa midterm exam ninyo. Glycerinated gelatin is composed of 70-20-10 na glycerinated gelatin. 10% po yung API. Glycerinated gelatin is it is a suppository base. Next is PEG or polyethylene glycol. Si PEG naman po, ito hindi siya nagme-melt. Meron to dalawang tanong dito sa PEG, tapos ang sagot PEG. Pero nakalimutan ko na yung tanong. So, ano ba tanong dito?
Si PEG po, hindi po siya nagme-melt at body temperature, pero nagme-melt po siya at body fluid. That's why prepared siya as vaginal suppository base. Also, ito nako-customize siya. Nako-customize po siya based sa release ng rate. And also, itong PEGs na to, ginagamit din siya sa rectal and vaginal suppository. Pero hindi siya ginagamit sa urethral suppository. Kasi nga, ang characteristic niya, hindi siya nagme-melt at body temperature but nagme-melt sa body fluid. Next is the miscellaneous. Miscellaneous again is combination of water and water miscible base and fatty base or oleaginous base. Ang common example po dito is the polyoxyl 40 stearate. Pag sinabi po miscellaneous, ano na lang po ito synthetic. Kinocombine po siya ng both ng water and then sa oil. Kaya technically, malalaman nyo kung miscellaneous base siya pag meron po siyang mga oxy o kaya may kasamang number. Kasi mahaba siya. So, pag nakakita kayo ng ganun, mga oxy, may stearate, tapos may number, miscellaneous kind of base yun. Alright? Sige nga po, ano nga po pala yung may galing sa coconut oil? Wicobi. Ano nga po pala yung galing sa Theobroma cacao? Ano po yung nilalagay na remedy para sa cocoa butter? Stiffening agents po. Stiffening agent. Anong klaseng stiffening agent? Beeswax, yes. Ano pong composition ng glycerinated gelatin? Ilan pong glycerin? 70%. Ilan pong API? 10%. Ilan po yung melting point ng cocoa butter? 30 degrees Celsius. Hindi ko pa nasabi pala, idadagdag ko dito. Ang melting point for miscellaneous is 39 to 45. 45 degrees Celsius. Ano po yung most ideal suppository base? Cocoa butter. Very good. Dalabasin sa exam. Yeah, now these are the example of mga suppository base na makikita nyo po sa handout ninyo, ay sa book ninyo. Ito hindi ko naman po ipa-memorize kasi pang mga, may ano na to, pang may therapeutic use na, pang oncology na siya. Pero pwede nyo basahin lang din, i-identify. So technically pag mga bacterial, fungal, mga vaginal suppository po yun. Pag sa mga UTI, urethral, pag mga cathartic, laxative, rectal suppository. Malabas po ba yun? More on pharmaceutics talaga. Yung business. Sige, let us identify itong mga suppository dahil hindi kayo nakagawa. Anong klaseng suppository to? Vaginal. Bakit? Oval o kaya round po yung edge niya. How about this? Vaginal din. Vaginal pa rin. Kasi ito. How about this one? Vaginal pa din. Pwede pong vaginal, pwedeng rectal. Mas mukhang bullet kasi, mas tulis. Ano po? This is vaginal kasi pabilog. Lagi yung pag may pabilog sa vaginal. Ito naman po, bullet. Rectal. Tampon. Tampon. Vaginal. Tampon. Kasi bilog pa din naman. Yan. So, sa suppository talaga, class, meron tong computation.
ang haba-haba nga ng discussion ko sa computation dito, mga nasa 40 minutes. Pero yung sa exam kasi walang computation. Kaya lalagyan ko na lang ng computation yung quiz. Wag naman. Wag na po. Wag na lang. Wag na lang, ma'am. May computation, medyo mahaba kasi siya may yung extra transpose mo pa. Wag na, mahaba mo, wag na. Naisip ko nga sa quiz ko na lang ilabas. Wala sa exam eh. Gusto ko nga sana meron eh. Wala sa midterm exam computation. Wag na lang. Hindi ko na lang sasama. Hindi rin naman na-apply yun sa totoong buhay. Correct. Sige. Iboto sa election. SK siya. Ikaw na si Ma'am Kyla. Nawa akong tatakbo. Okay, class. So, ayun, nasabi ko na din na sa Saturday, dahil nga very limited na lang ang meetings natin, papakiusapan ko si Ma'am Cha na magpa-exam sa inyo. If ever wala ako. And technically, kung ang exam natin ay malapit na talaga, wala tayong magagawa, i-record ko na lang din. Okay, so may question pa. So let's just wait for the announcement, official announcement ng all-2 page kung kailan ba talaga yung pass o kung kailan yung midterm exam. Mag-a-announce, Lunes. Sana mag-announce. May question pa ba or clarification? Ano po? Okay, kung wala na po, yung na po. Thank you so much. Good luck and God bless.